we are back here. Binalikan namin yung hospital, itong pangalawang tent, itong isang tent city at saka isa pa to. Para inspeksyonin kung na-deliver na natin yung mga pangangailangan ng mga naging biktima na displaced, yung mga nawalan ng tahanan nung nakaraang lindol. Kaya kami nandito. Ay, eto mga kababayan, eto na naman ang news that matters. Ito, panonoorin natin tong pahayag ni BBM Marcos dun sa Bogo, Cebu. Yung mga naapektuhan nga dito ay kanyang dinalaw. Kaya nga po, kaya nga ako biglang tumawa kasi sabi niya nakarang lindol kababayan no? Talagang halatado pa na lutang sa kanyang pag-iinom ng kanyang mga gamot. Ito mga kababayan, panoorin na ulit natin yung kanyang pahayag. Actually, itong mga kababayan natin, nakakaawa nga pinagmamalaki pa niyang tent ang ginagamit nila. Samantalang dati nung zona niya, pinagmamalaki niya pag may mga nangyaring kalamidad daw, may naka-ready ng mga housing project para sa mga nasasalanta ng mga kalamidad, wala naman po. Ito nga yung tent nga lang yung pinagmamalaki niya. Siyempre, yung mga pera ng taong bayan, nakickback na nila. Wala tayong magawa. Is muna tayo sa mga tent, mga kababayan. Hindi naman po magtatagal to. For sure, sa susunod na mga administrasyon na papalit sa kanya, maayos na ang kanilang pagpapatakbo na magawa na nilang paraan tong mga kalamidad na to na may matutuluyan ang ating mga kababayang Pilipino. Ito na po tayo. At maganda naman makita na malaki ang progreso. Malaking itinulong ng Red Cross. Kaya nandito yung ating chairman, the former Senator Dick Gordon. At kung makita ninyo, maraming tent dito galing talaga sa Red Cross. Pati yung mga relief goods nang galing sa Red Cross. Ang bilis. After one day, nandito na si chairman Kaya naunahon ko lang ng one day. When you have a good leader, the people will move fast. Talaga naman. So, I'm happy to report na meron na talaga lahat ng nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent na muna. No? Kung makita ninyo dun sa yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing para sa ating tinatawag na modular. Yan po yung kanyang tulong sa mga naapektuhan ng mga malakas na lindol sa Cebu, mga kabayan. Yung mga tent na yan. Shelter na ating bagong binibigay pagka nagkakaganito. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging response. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin basta't may pangangailangan nandyan ang pamahalaan. Kaya alam mo, mahal na Pangulo, kung talagang hindi talaga sana mapapahiya ang ating taong bayan at ang ating bansa, sana naman lang nakapag-ready kayo katulad ng pinangako mo nun, yung mga bahay ng mga Pilipino na pag may salantang ganyan, may matutuluyan sila na sinabi mo na housing project noon, naalala mo ba yun? Ito nga, tent nga lang yung pinagkukumpul-kumpulan nila dyan. Hindi yung maganda yan kasi po, ilan po ang sa isang pamilya, mga 4 per family. Kung pagsama-samahin mo dyan sa tent, sama-sama sila, mga 50 na katao. Sa bagay, kaya wala naman. Pero sana man lang, yung mga pondo ng taong bayan, pinaghanda nyo na, ginawa nyo ng paraan yan, nilatag nyo na yung mga plataforma. Hindi yun na wala kang ginagawa nung mga nakarang mga araw, mga buwan, mga linggo. Wala kang ginagawa dyan sa Malacanang. Sinabi nga ni VP Sara, sinabi niya na wala ka naman daw talagang ginagawa. Ang lahat ng gumagawa, yung mga tao mo, yung mga kawatan mo na ang ginawa nila, yan nga, na pag-utos-utusan mo na mga magnakaw ng mga pera ng bayan na ito nga, pinagtatakpan yung mga kabalbalan ninyo. Yan na po, yung kaya sa wala, pagtiis-tiis na lang natin yung mga ganyan. Hindi pa naman, kagaya ng nasabi ko nung last time ako nandito, hindi ito naman minsanan lang, patuloy pa ito, kung ano pa ang pangangailangan. Pati may magandang idea ang ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Well, parang maliit lang na bagay, pero hindi dahil ang mga bata kahit papano talagang nayanig ang isip nila dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos lumipat dito.
at least nakita mo, tumatawa na naman, nagsisigaw. Malaking bagay yan para sa mental health. Hindi po malaking bagay yan. Ang malaking bagay, yung balik nyo yung pera ng mga taong bayan dahil deserve nila, deserve namin. Hindi lang talaga dapat swimming pool naman ang yung ipagyabang sa mga Pilipino. Dapat ang ipagyabang mo, may mga sarili silang matutulugan kapag yung katulad ng mga lindol na yan, may privacy sila. Yung swimming pool na yan, natural lang yan, magkano lang yan syempre. Matutuwa talaga yung mga bata. At syempre, para naman na may lihis nyo mga ginawa nyong kabalbalan. Ay. Ang ating mga kabataan. And you can tell that Red Cross talaga sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho. At namin din, iniisip pa lang namin, nagawa na nila. Kaya maraming salamat sa Red Cross, maraming salamat Chairman Dick. So, ganun ang situation report namin dito ngayon. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going Kulang forward. pa yan. Ay nakapagbigay na rin tayo pati ng cash assistance. Cash assistance at saka yung construction materials. Nagbigay na ng construction materials pati ang DSW, ang DSUD. Ang DSUD ang nagbigay ng construction material para masimulan na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct ng kanilang mga bahay, yung mga sira na. Yung mga nawala talaga na bahay, yung pa, papalikan natin. Ayan po mga kababayan, yung payag ni Bing Bongbong Marcos, ito nga po, yung mga pinagmalaki niya, yung mga cash assistance at saka itong mga tent dito sa ating mga naapektuhan ng mga lindol na malakas, mga kababayan natin dyan sa Cebu. Ayan po si BBM. Kulang pa po yan, Mr. BBM, bossing. Kulang pa po yan. Yung mga nakaraan, may daming mga bagyong nangyari dito. Wala man lang kaming natatanggap na kahit mga pagkain man lang, kahit na may makain lang yung pamilya. Kulang pa yan. Samantalang yung kinuha ninyo, bilyo-bilyon. Di ba? Talagang babawi kayo. Kailangan nyo ibigay lahat ng yung mga pangailangan namin. Kailangan namin na yan dahil pera din namin yan. Okay? Okay mga kabayan, maraming salamat po dito sa panonood dito sa mga video at huwag nyo kalimutan i-share, subscribe at i-like at nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito yung mga nangyayari dito sa bansa natin. Lalo na dun sa iba't ibang bansa na malayo po sila. Ina-update sila sa mga pangyayari dito sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. News that matters. God bless.